Ay, magandang gabi mga bossing. Magulo to sa Lunes. Oo. Pero palagay ko may kakalagyan to si to si Alang Cayetano, no? Nagalit na si Erwin Tulfo eh. Ito, pakinggan nyo. Ha? Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. Patay ka. I don't care kung dati kang Senate. Lagot ka ngayon. Cayetano Pero alam niyo mga pre, baka hindi lang naman si Cayetano magpapahiring eh. Marami silang nagpapahiring eh. Sama si Pia Cayetano, si Baba, saka itong si Kimo, saka itong si Marcobeta. Marami sila eh. Oo, lumalaban sila eh. Pero, iba magsalita si Erwin Tulfo. Ewan ko lang. Kung pag binitbit sa kinuwelyo to, bibitbitin daw to eh. Malamang, puta, gulo to mga friend. Papalag si Kimo. Alam mo si Kimo eh. Palaban si Kimo eh. Tignan natin. Magkakaalaman to mga friend. Tuloy mo, Senador. President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Yo. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng bibit-biting kita, kukulyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda. Patay ka ngayon, Cayetano ka. Ikaw ang pinaparinggan nito, ha? Pero talagang matibay ang panga nito si Alan, no? Timo. Hindi ko ginagaya si Senator Erwin na ginagamit yung word na bastard. Kasi ngayon, whether or not you're a single parent, whether or not you're legitimate, tao ka pa rin. I'm talking legitimate, meaning hindi siya legal. Parang may sira na sa ulo to, eh, no? Pinipilit niya pa rin siya ang legal, eh, no? Oo. Ang dami na nagsasabing hindi na siya na Malacanang, sila Win Gatchalian na, tsaka Kongreso. Pero makapal talaga ang mukha nito. Tama yung sinasabi ni Secretary Ronald Llamas at tsaka nila Christian Esguerra. Makapal talaga ang mukha nito. Senator Erwin is not the legal chairperson of the Blue Ribbon Committee. Okay, Senator Pia Cayetano is the chairperson because there was no quorum, there was no session under the law that took place. Hindi ko ginagaya si Senator Erwin na ginagamit yung word na bastard kasi ngayon... Gulo to mga friend. Ito yung 18 Marines pagkatapos nung nakapagbigay na sila ng kanilang mga kasinungalingan. Lubos pong nagpapasalamat ang kagawaran sa matagumpay na scripted session. Mabuhay 18... Puta, isa-isa nang lumalabas, kinakamayan. May sumasaludo pa. Puta. Tangin mo nga ito. Ito pa, talagang matapang hiyan ito eh. Sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Tyranny Lacson. Tyranny Pangilinan. Tyranny Montiveros. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Tyranny Lacson. Tyranny... Talagang to. Ito yung bloodbath na sinasabi ni Sayad. Wala nang iba. To. Talagang guguluhin itong hayop nito. Ay, hayop nito. Itong gago nito. Ang Senado. Oo. Para hindi magkaroon. Tama sinasabi. Na ito yung bloodbath na sinasabi. Oo. Tsaka yung mga 18 marino, no? Ngayon, tignan natin sa Lunes, mga boss. Imbitado sila. Itong 18 itong 18 marino, na nagdidiin, dinidiin niya si Bongbong Marcos. Lahat dinidiin eh. Lahat ng mga kontra sa kay Sayad, dinidiin. Maliban na kay Loren Legarda, dating nabanggit na, ngayon hindi na binabanggit. Oo. Talagang halatado mo na ang purpose itong mga walang yan to, na pigilan at sirain talaga ang administrasyon nito at nang maiupo na si Bongbong. Si Bongbong. Ito si Sayad. Yun ang nila. Ito pa,
Yung sinabi ni Senator Jinggoy na may ebidensya siya na talagang pinipilit siya lumipat at ang kapalit ay kanyang freedom at walang kaso, that's not hearsay to me because narinig ko mismo yung conversation. And palakas ng palakas yan, yung threat na yan sa iba pa naming mga kasama. So, dun sa 11, maybe some of them have a reason na, mag-think. Pag nagsasalita pala ito, mga ganun, parang ahas. Oh. Yan yung, tignan nyo, mga ganun. Ay lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ang pangalan nila, allegedly nahatiran din ng Malay-Maleta. Having said that, dun naman sa inyo ng mga tinatakot lang kasi I know Nakita nyo? Mga ganun, no? at least one member na tinakot siya. Kasama na namin siya eh. Actually, nung araw, mas bilib ako sa kanya kaso kay Jinggoy. At sinabi nga niya na Sino ba sanay manakot, no, mga friend? Talagang lintik ang ano nito, mga hype na ito. Saywar. Oo. Sanay manakot si Digong. Di ba? Pag hindi ka nadaan sa takot ni Digong, kikitsuin ka ni Digong. Di ba? Gaya ni Barayuga. Kita mo? Di maano, patay. Asan na yun? Nangyari sa kaso ni General Barayuga. Maraming mga, wala akong, puro imbestiga. Oo, no? Puro imbestiga sila. Oo, imbestiga doon, imbestiga dito. Wala talaga. pero ngayon, nagsasalita pa laban sa amin. But at the right time, no? We'll talk about that. Yung sinabi ni Senator Jinggoy na may ebidensya siya na talagang pinipilit siya lumipat at ang kapalit ay kanyang freedom at walang kaso, that's not hearsay to me because narinig ko mismo yung conversation. And palakas ng palakas yan, yung threat na yan sa iba pa naming mga kasama. So, dun sa 11, maybe some of them have a reason na mag-ingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ng Kayo nagdi-discredit tapos talagang walang niya itong mga hayop na to, sa totoo lang. Yung ginagawa nila, binabaligtad nila. No? pangalan nila, allegedly nahatiran din ng Malay-Maleta. Having said that, dun naman sa inyo ng mga tinatakot lang kasi I know at least one member na tinakot. Sino ba ang tinatakot? Balitado na nga yung mga 18 marino na yan. Binabayaran pala ng 5 milyon na isa yan para magagaganyan. Kawawa ho yan. Malamang. Kasi kung sino tinuturo, lahat ho nung tinuturo nila, hindi naman inaamin. Madali hong magturo. Oo. Kailangan sigurado ka, meron ka ebidensya pag ikaw nagturo. Eto, wala Tignan ninyo sa Lunes kung ano aabutin itong 18 marino na to. Pero kung sa tansya ko, baka hindi pa dadaluhin Kasi gusto nito, si Kawatano na to, sila ang tatanong doon sa mga marino. Wala naman nagko-cross-examine. Basta, pinababayaan lang nilang magngangak-ngak. Yung 18 marino na inalagaan ni si Mike Defensor. Yung ng Gutesa, hindi na malaman kung nasaan na di ba? Yung daladala ni Marcoleta doon sa Talagang ang bloodbath, mga friend. Itong mga ito, si Kawatano, si Baba, ito ang bloodbath, pero hindi gagawa ng ganito to kung barya lang to. Malaki to. Para manggulo. Oo, pero may warning ka na kay kay Erwin Tulfo. Hindi naman lalabas si Tulfo ng ganyan sa media nang magsasalita ng hindi niya gagawin. Di ba? Kaya lang problema natin si Kimo, tapang si Kimo. Makikita natin din ang tapang ni Kimo kung anong gagawin ni Kimo ngayon. Pagka kinuwelyo na nga itong gago na to ni Erwin Tulfo at bibit-bitin daw palabas. Dahil ikaw, peke, siya raw ang legit na trabaho. Basta legit siya, kayo peke kayo, sabi ni Tulfo. Pag hindi raw kayo ng pulis, bibit-bitin kayo. Magkakaalaman to, mga friend. No. Pero ayan, mga friend, lalabas to. Dahil pupunta to sa labas. At yun, magkukontak na sila ng people power. Para patalsikin si Bongbong. Pero hindi magtatagumpay yan, mga friend. Gulo yan.
Gulo yan. Napanood ko si Atty. Claire kanina puta yung pulong pala kinakausap na raw yung mga militar para bumaligtad na puta na, karaki ng pera niyan. Siya, kasama na namin siya Actually, nung araw, mas bilib ako sa kanya kaso kay Jinggoy. At sinabi nga niya na sama na, siya pa nga nagko-complain. Pero ngayon, nagsasalita pa laban sa amin. But at the right time, no, we'll talk about that. Ganyang klase. Ito yung mga kampo ni Digong, mga pre, no? Mahigpit ang seguridad ngayon dito sa labas ng Senado. Kung makikita ninyo sa aking likuran, linya-linya yung mga pulis na nakabarikada na kahit yung mga membro ng media ay hindi makapasok. Yan ang nakita natin ngayon dito sa labas. Maging yung mga nakasuot ng mga mask ng baklava ay pinapaalis ng pulis na para makita doon. Makita raw nila kung sino yung mga nasa likod ng... Taki mong gulo yan, no? Araw-araw na ginawa ng Diyos yan, ganyan. Oo. Hindi pa ito tapos. Hindi pa ito tapos. Ipipigilan nila talaga yung trial ni Sayad na yan. Malamang sa alamang yan. Gagawa't ito ng maraming kahayupan. Mga tao rin na dumadalo rito dahil patuloy dumarami yung mga nagpoprotesta, yung mga nanunood at nag-aantay ng mga mangyari sa Senado dito paikot ng Senate premises. Sa ngayon, nagdaraos at kilos protesta yung mga nakasuporta kay Senate President Alan Peter Cayetano. May hawak silang mga flag at kanilang panawagan ay nasa Senado raw ang people power. Kanila rin pinupuri ang pagdating ng 18 Marines at ang pagpapatuloy. Pagdating doon ng 18 Marines, pinupuri. Taka itong mga magunggong nito nasa labas, ang sinusuportahan si Cayetano. So yun na nga. Hindi malayo yan mga boss. Lalabas yung mga gunggong na yan na mga senador at doon sa labas mag-ano yan. Kikreate ho yan. Oo. Pero hindi ho sila magtatagumpay. Wala kulang sa elemento, mga tungaw. Oo. Tsaka hindi papayag ang gobyerno na pumalit. Isang sabi nga ni Tulfo, na Montulfo, na may sira sa ulo. Baliw. Ang gusto nilang iupo, baliw O, diba? Gaano sila kabaliw? O, diba? Tangin ang mga to. Ng hearings of flood control ng Senate Blue Ribbon Committee kahit pinuspone na ito ng Senator Erwin Tulfo, ang bagong, hindi na kahapon na bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Erwin Tulfo pala ang bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee. Hindi pwede yan. Iba yung Tulfo. Maging sa kabilang panig naman ay meron ding mga pagkilos kanina, nakapula sila, nanawagan naman sila na bumaba na sa pwesto si Alan Peter Cayetano bilang kanilang pagpapakita ng discontentment sa nangyayari dito sa Senado. In-expect natin na mas marami pang mangyari mamaya at darami pa yung mga tao sa paligid ng Senado sa pagpapatuloy ng mga nangyayari dito sa Senado. Shed Gatchalian, Delunawan News Channel. Kapal ng mukha mo naman kayo, Tano. Utangin natin. 10-12 na. 10-12 na nga 12 yung sila sila Sherwin Gatchalian, ikaw 10 na lang kayo Mababawasan pa kayo. Pagka dumating na yung warrant of arrest nitong si Marcobeta plunder din yata yan. Tsaka bakit ang tagal no mga friend? Kailan pa ba yung kasong isinamparo sa utahan ni itong si Mike Defensor? Asawa niya saka anak niya doon ang sabit no bail yun pero ngayon wala matagal talaga matagal masyado matagal. Ano pa ba kailangan patunayan doon? Puta, huli sa akto yun kung nandun lang yung asawa ni Mike Defensor, siguradong huli na, diretso na kulungan kaso wala nga doon. Pero nung nagsiyasat tong sila Matibag, lumabas nga na pag-aari nila Defensor yung establishmento. Puta, matakin mo 58 babae yung mga na-recover doon, na-rescue daw, na-rescue. Yun ang hanap buhay ng mga yun Para mga mga goldfish, nasa aquarium sila, pagpipilian sila ng mga lalaking maraming pera ang mga pupunta ron.
Oo, kasi sabi nga ni Matibag, ang gaganda raw ng mga sasakyan sa labas eh. Oh, so, tayo dyan. Hindi kaya napupunta si Tulfo dyan. Si Tulfo, mga Viva Hot Babes ang gusto ni Tulfo eh. Mga Viva Max girls eh. O, diba? 250,000, tip pa lang yun. O, diba? Mga klase, kawawa talaga si Juan de la Cruz dito sa mga ito, mga friend. Mag-aantay tayo, palabas. Oh. Pero itong Tulfo na to, ano rin ito eh. Taong Duterte rin to eh. Oo, parang ano. Oo, nandaan ito eh. Taong Duterte rin to eh. Ha? Pero hindi natin alam eh. Ganyan lang talaga. Eh kung ano, di pahinog, di ba? No. Kapang talaga ng libaste, no? Tinampakan ng kabundok na basura ang labas ng opisina ng DENR sa Davao City. Mismong si Davao City Mayor Baste Duterte raw ang nag-utos na gawin yan. At live mula sa Davao City, una sa balita, News 5 Mindanao Correspondent Bril Montalvo. Bril, bakit dyan tinatapon ang basura? Bok, ipinag-utos siya ni Davao City Mayor Baste Duterte dahil 2 linggo nang hindi pwedeng tapunan ng basura ang gumuhong sanitary landfill sa lungsod. Sinong mayor sa buong Pilipinas ang nakagawa ng ganyan? Ha? Duterte lang. Si Baste. Tambakan mo ng basura, harapan mismo ng DNR. Putang, gaano katibay. Ha? Wala kayong magawa rito. DILG, Jumbig. Ha? Eh, wala. May rason naman tong DNR para ipasara yung tambakan ng basura kasi gumuho yun, may namatay. Oh, putang ina. At ang hinasabi nito si bugok na si Baste, galing daw sa Malacanang yung utos na ipasara yung landfill na yan. Yan ginawa nung gago na mayor na kagalang-galang ng putang ina. Doon yung tambaki ka sa harapan ng DNR. Gaano katibay yan, putang ina yan. Walang mayor na kagagawa niyan. Siya lang. Patong-patong na mga basura ang nakabalandra ngayon sa labas ng DENR Region 11. Ayon kay Mayor Duterte, kailangang makita mismo ng ahensya kung gaano karaming basura ang nakokolekta o naiipon sa lungsod, lalo kung walang mapagtatambakan. Hanggang gayon daw kasi ay hindi pa rin binubuksan ang ipinasarang sanitary landfill sa barangay New Carmen. Kung babalikan natin, Bok, nitong May 20 nang gumuho ang tambakan ng basura dahil sa mga pagpulana, 3 ang nasawi matapos matabunan ng guho. Kaya naman ang DENR agad naglabas ng utos na pansamantalang ipasara ang landfill. Yan ay para maiwasan pa ang mga ganitong insidente. Bok, ayon nga sa gwardya ng DENR, isang dump truck na basura ang itinapon dito kagabi. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Mahom gila siya. Nataka ba? Teka, gwardiya. Wala ka ba magawa dyan? Ikaw nga gwardiya dyan eh. Dapat pagbawal mo yan. Anong klase kang gwardiya? Oh. Kaya talagang dapat itong mga friend, putang, dapat itong Davao na to talagang pinatatawag ng NBA to, di ba? To si Baste, dahil sa mga kadadaldal niya. Pinapatawag ng DIL dito para magpaliwanag to kung anong pinagsasabi na itong bugok na to. Oh, di ba? Oh, wala pa rin. Ngayon, ito, pinasara niyo yung garbage field namin, putang na, sa harap ng DNR namin pinapatapon ko. Ay, gaano kagago talaga ito sa Baste nito? Oh, tuloy mo. O talaga, halos lahat ng dumadaan dyan nagtatakip ng kanilang ilong. Nagsusuot na lang ako ng face mask para sa aking kalusugan. Kawawa ka naman. Bril, doon Ba't pinapayagan mo yan? Ang klase kang gwardya. Kaya nga binabayaran dyan para mag-gwardya eh. Kung hindi mo kaya, patawag ka ng pulis. Hindi naman sila pwede magtawag ng pulis. Ha? Takot kay Baste sa Duterte yung pulis. O, di ba? O, bawal eh. O. Di ba?
Parang gaguhan na to. Oh, tangin na. Bastos yung ginawa to, pero wala, sa buong Pilipinas walang gumawa ng ganyan. Tambakan mo ng basura yung harapan ng DNR po. 2 linggong yun, saan-saan pa tinatapon ang mga basura ng mga taga Davao City. Bo, kung saan-saan na lang pansamantalang itinatapon ang mga basura dito sa Davao City. Ang ibang mga basura nga nasa gilid lang ng kalsada. Tinakpan na lang muna ang mga yan ng trapal. Pero kahit takpan, Bok, di pa rin minsan masangsang na amoy. Kaya nababahala si Mayor Duterte sa peligrong dulot nito sa kalusugan ng mga residente. Nababahala raw yung Mayor Duterte. Puta na, gago ka. Di pa ayos mo yung tambakan ng basura na trabaho mo yan eh. May budget naman yung gobyerno lokal mo. Ba, talaga gago tong mayor nito. Wala rin daw kasing ibinigay na petsa ang DENR kung kailan nila muling bubuksan ang landfill. Maging ang mga residente na mumroblema na rin sa mga hindi nakukolektang basura. Narito ang pahayag ng nakausap nating residente. Medyo na-hassle siya. Medyo hassle talaga siya kasi natatambak siya. Hindi katulad dati na kada linggo talaga siyang kinukolekta, kada Sabado. Ngayon, nakatambak pa talaga ang basura. Bok, ano namang sabi ng DENR? Di kung siga ka talaga, baste. Maski ba inutos ng DNR na sara yung landfill na yun, diretso pa, basta tapon nyo dyan, ganun. Siga ka nga, di ba? O ba't mo tatambak sa harapan ng DNR? Siga ka eh. Di, maski na nakasara yun, buksan mo. Kesa ipatambak mo dyan sa harapan ng kung saan nakatambak yung basura dyan. Kasi matigas ka eh. Di ba? Oh. Kesa ginawa mo yung namamaho yung barangay, yung nasasakupan ng Davao City. Dahil wala nga pagtambakan ng basura, dahil iniutos ng DNR. Di labagin mo yung utos. Ganyan din yung ginagawa mo eh. Tama ba yung ginagawa mo? Total, mali na rin at malit-mali. Di hindi pa babaho yung Davao City. Yung inuutos na isara, buksan mo! Ba't na pasasara to? Wala kami pagtatambakan ng basura. Ganon! Ikaw talaga, baste. Utak ano ka talaga? Wala talaga. Tungkol dito at kailan daw nila bubuksan itong sanitary landfill? Bok, wala pang pahayag ang DENR Region 11 sa pagtatapon ng mga basura sa labas ng kanilang opisina. Pero sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na nila ang suspension order sa Davao City Sanitary Landfill kapag nakumpleto ang nararapat na safety at engineering measures sa lugar. Patuloy raw ang araw-araw na inspeksyon doon ng kanilang technical teams. Makikipag-ugnayan din daw ang ahensya sa City Engineers Office at City Disaster Risk Reduction Management Office para magabayan ang rehabilitasyon sa landfill. Bok, pinabulaanan din ng DENR ang kumakalat na espekulasyon na si Pangulong Bongbong Marcos umano ang nag-utos na suspindihin ang garbage collection sa Davao City. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Ay, nako baste. Mali ka. Nagtatapang-tapangan ka na rin lang. Pabuksan mo yung landfill. Matigas ka. Kesa naman ginawa mo, pinabaho mo yung bobo ka rin talaga. Pinabaho mo pa yung Davao City. Di ba? Total, si Marcos din lang si Bongbong din lang sinisisi mo. Di matapang ka naman, di ba? Ganon. Ilagay mo yung tapang mo sa lugar. Hindi yung pinabaho mo pa yung para pakita mo, bumaho na. Sino ngayon ng gago? Pabuksan mo yung landfill. Pag uupakan mo na yung mga DNR doon, tapang ka rin lang, di ba? Di ba? Banatan nyo pag pinipilit na isara.
Walang sara-sara. Ganun. Tapang-tapang eh. Walang sara-sara dyan. Saan namin tatapang basura namin? Sige, buksan yan. Ganun. Siga. Dating. Mag-collab na tayo mga friend. Wala talaga si Baste. Mag-isip ka nga, Baste, kaysa namamaho yung Davao. Tanga. Tatanga ka talaga. Nagtatapang-tapangan ka na rin lang. Di pa buksan mo yung landfill. Huwag ka pumayag na isara ng DNR. Oh, total, Marcos din lang nasabi mo na galing ang utos. Di ba tigasin ka? Oh, di ba? Ganun. Buksan yan. Okay, tatapon nyo dyan. Ako bala. Ako mayor dito. Ako siga. Ganun. Tanga-tanga. Maho yung ano ko. Ganun. Wala talaga. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karox and all warriors. Cherry Garcia, shout out. Wala po si Cheese. Wala ba si Cheese doon? Librado Ludovico. Anak ng puting pusa itong si Caldero, Kawatano, gamit na gamit ng hudas ng mga tutae, hayop, sa dilang hayop, itong 13 hudas. Ang pon ng mga tutae, mailusot lang si Sayad. O, diba? Mahirap yan. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, tama ka sa ang bloodbath na sinasabi ni Lustay, itong nangyayari ngayon, nakaguluhan sa Senado. O, diba? Yan ang bloodbath na sinasabi nung gaga. O, may question niyo yung pagnanakaw ko. Eto, 18 marino. Sabihin niyo, kilala niya lahat eh. Alam niya. Siguro, yung iba doon sa mga 18 marino, umaamin sila. 9 na taon na sila kay Jaime ko, kay Saldi ko. Oh, 9 na taon na sila, isa 7 taon. Ibig sabihin, hindi pa presidente si Bongbong, dating tauhan na sila ni Saldi ko. Oh, tinanong yun isa eh. Oh, 9 na taon na ikaw kay Saldi. O di, dati na siya, panahon pa ni Duterte, dati na siya. Oh, talagang, ay, putang na nga to. David Allen Mendoza, shout out. Good evening, Karox. Ang layo ng katauhan ni St. Peter Alan Kawatano sa kanyang ama na si kumpanyero malayo talagang kapag nadikit ka sa mga dutae, asal demonyo at nagiging tanga. Totoo yan, David. Malayo sila kay kumpanyero, magaling yun. Oo, Maril Fabiano. Sa lahat na nangyari at pinagdadaanan ng administrasyon, praise the Lord, kasi maliwanag na ang makapangyarihan Diyos ang gumagalaw para di manaig ang kasamaan sa ating bayan. Kasi hanggang sa ngayon ay di pa rin sila tumitigil sa panggugulo. Di nga po natin alam, baka paid na din ang mga senador na ito sa kanilang poon. Good night po tayo sa mga kawari. Good night, Marilo Castro. David, Kalatibaya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, Kalatibaya. Whiskey, shout out. Pumiplessing ng si Keso. May keso pa rin yan. Diba? May kaso pa rin yan. Alam naman yan eh. Tangin ng anong klase Senado to? Putang inang to. Halos kalahati, putang inang yan. May kaso. Puro mga mandarambong. Putang inang. Pero San Juan, shout out. Magandang gabi po, Karox. Grabe na talaga itong nangyayari sa Senado. Sa pamumuno ni Caldero. Ginawang kural o binaboy ng mga DDS senator ang Senado. God bless po. Totoo yan, Perde San Juan. Ted, shout out Ted. Naipanganak pa kasi itong si Cayetano. Sana hindi gumulo ang Senado ng ganito. Binoboto ng mga tanga eh. Putang ina ng mga butante ito. Alberto Olaeros. Maski pa paano? Si Cayetano, tsaka si Pia Cayetano, nagtutulungan sila magkapatid. Di kagaya nito si Baba, anak ng putang ina, presidente yung kapatid mo. Binababoy mo. Nang ina ka. Karoke, ang sabi ni Sara Carpio Duterte, gusto kong umupo. Ang dapat mong upuan, electric chair, Karoke, di ba? Yun nga, dapat sa... Rodelio Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Pikon na ako sa panot na kaldero na yan. Wala nang kahihiyan talaga. Grabe ang dinulot na ng mga Duterte ng isa silang pinakamasamang panaginip sa ating inang bayan. Totoo yan. Lord, patuloy niyo pong gabayan
ang mga taong nakikipaglaban sa katotohanan. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia. Shirley J. Sir, shout out ha. Alam mo po, Karox, pinagdarasal ko lagi na sana balang araw si Senator Antonio Sani Trillanes ang maging presidente ng Pilipinas. Bakit nga ba ayaw mong tumakbo, Sentry? Ano kinatatakot mo dyan kay Sayad? Jane Labay na. Sir Rox, alam nating may nanonood na sa inyong mga DDS. Sana mabasa nila ito. O mga DDS na nanonood dito. Nanonood sila yan, kaya lang hindi sila makapag-comment kasi nga binubura ko na bawal nga tanga rito eh. Si Caldero, ang main goal niya, una, i-acquit si Sara. Pangalawa, to destroy BBM. Totoo yan. Sa utos, siyempre, na kanilang puon. Hindi importante ang bayan, hindi importante ang bansa. Totoo naman. Ang importante, masunod ang utos ng Duterte. Di ba? Kaya mga DDS, kung talagang mahal ninyo ang mga Duterte, huwag nyo na silang suportahan sa mga ginagawa nila. You can love them from afar. This is not bashing, but for the sake of your future. Totoo yan. Wala, mga bobo. Ramon Valencia, shout out. Bossing, planado talaga yung mga kampon ng Kadiliman. Di ba si Boy Sili ang nagsabi na nag-meeting sila sa lugar ng mayayaman simula nang napunta dyan si Marcubeta at napwesto naman itong si Cayetano. Umangas ang grupo, piling pader sila or matibay pero hindi sila pinahintulutan ng Panginoon. Kinontra lahat ang sitwasyon at mga madilim nilang plano. Hindi sila lulusot pag si Bossing ang gumalaw. Ramon Valencia ulit. Belated happy blessed anniversary sa inyong mag-asawa. Bossing, easy ka lang at iwasan mong sisigaw, especially kung high blood ka. Hindi ka nag-iisa. Kamusta na lang sa lahat na Rocky Warriors at sa lahat ng ating pamilya. Kamusta, Ramon? Friend Jane ulit. Bukelya si Defensor. Kasi naman, padalos-dalos sila sa script, di muna re-reviewin kung ox ba. Tulad ng mga 18 market boys na deliver ng maleta sa bahay mismo ni Jose Rizal. Sinong tumanggap ng maleta? Pati si Dr. Jose Rizal. Winawalang hiya ng mga hudas na to. Yung iPhone 16 na suhol sa kanila noong 2024, paano nangyari? Sabi ng Apple Company, 2025 ni launch yun. Mga VIP ba sila? At nauna pa magka-iPhone 16 kesa sa Apple Company mismo. Hi, Xerox. Kalerki. Mary Lebron, shout out ha. Good morning, Xerox. No skipping ads ha. Friend Shermin Sapeda, shout out. Annalisa Apolinar, Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha? Sabi ni friend Shermin, no? Basta ako, Xerox, masasabi ko na lang po, kasalanan po lahat yan. Kaguluhan na yan. Umpisahan po natin sa mga pogi po ng Cavite. Tao-tao, puro gusto lagi, sila ang bida. Dyan nga lang, sa pagsawata ng mga kontrabulate, wala po siyang nagagawa. Chupepe sa takot. Pagdating po ng balyahan at tulakan, urong utong ang lubot. Di po katulad ni Sentry at General Torre, parehong matibay ang dib at di po nagpapasindak kahit sinong hari ka pa. Totoo. Di ba, Sir Rox? At itong si Cayetano, nang dahil sa sobra pong katangahan, mabuti nga, yan ang napala ng hinayupak na animal. Buti nga sa'yo, ha? Kasi masyado kang gahaman at sobra mong tayukdok sa pagkaswapang. Tanggapin mo na lang yung tanging kapalaran mo na hudas ka, ha? Talagang gumalaw na ang kamay ng Panginoon para sa'yo. Dahil sobra mo na siyang inihahambalang sa lahat ng misyon mo para isipin ng tao na ikaw
ay makadiyos. Ikaw, makadiyos, hindi mo na talaga binigyan ng kahihiyan ang mga magulang mo na ang akala mo lahat ng tao pwede mong gawing alipin mo, nayawa ka. Ngayon, isa ka na lang nalalantang katuray, maski uod na sa lupa, ni hindi ka papansinin na buwisit ka. Pwede, leche, kinam. Ngit ulot kay Deli. Di said, shout out ha. Good morning, Serox, at sa lahat ng mga ka-warriors. Chupista Bunao, shout out. Good morning po, kuya, at sa mga ka-warriors. Isang maligayang pagbati po sa inyo ni Ate Cecil ng happy anniversary. God bless po sa inyo ni Ate Cecil. Uy, anong happy to anniversary? 49 years na kami. Kala mo, ha? Chupista ulit to. Dalawa pala ang Alvarez sa Kongreso. Yung isa na yung nagpagawa ng kalsada sa bundok ng Davao. Mabuti itong kada kasalukuyang Congressman Alvarez ay matino. Dapat pala nating palakpakan po natin ito si kasalukuyang congressman, ha. Si Meow Meow, nasibak si Meow Meow, katanga-tanga kasi. Chupisa ulit to. Dapat po pala si Kong Alvarez ang dinawit sa maleta, ha. Jojo Tol, shout out. Good day, Tol. Happy Saturday sa lahat. Subscriber. Malamang na Marcia Luna. Wala. Di kaya ni... hindi niya kaya ni deklara yan. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Pastor Jun Lagon, shout out. Eddie Luna, magandang araw sa inyo dyan, Karok. Sobra talagang kapal ng mukha nitong si Kawatano. Karok, isinusukan na siya ng maraming Pilipino, ayaw pa din lumayas sa Senate. Saan ka kumukuha niyan ng kapal ng mukha? Hindi kaya niya alam na simula nang naging SP siya ng Senate, nagkagugulo na ng... Alam niya. Palagi ko, Karox, pinatatagal talaga ni Kawatano na magkagulo na dyan sa pag-impeach ni Sayad na ang kanilang inaantay. Kaya gumagawa silang eksena habang papalapit ang petsa ng hearing ni Sayad sa July 6. At pagdating ng petsa na yan, baka mas malala pang gagawin nilang kaguluhan. Totoo yan. Antayin natin ang Karox kung anong klaseng kaguluhan ang mangyayari. Salamat, Karox. Marami pa yan. Putang ina. Walang kawentang buhay ng tao sa mga putang inang to. Di Luna ulit to. Lumabas na naman ang issue ng maleta. Dami nilang pinagbigyan ng maletang pera daw. Pero hanggang ngayon, ni isa, wala mang maamin. Talagang gusto lang nilang gumulo ang araw-araw para sa impeachment ni Sayad ay di matuloy o sa kaguluhin ang isinasagawang hearing. Yun ang gagawin. Ito yung bloodbath. Di Luna ulit to. Kakatawa. Matagal nang patay ang matandang Rodrigo Duterte. Hanggang ngayon issue pa din. Ito mga galamay niya. Di Luna ulit to. Karox, absent kaya yata kagabi. Sabi ko baka naghahanap. Hindi kagabi, nung isang gabi. Kasi katatapos lang ng anniversary ninyo ni ma'am. Mission accomplished mga boss. Emans Kalaunanak, shout out. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out sa inyo mga boss Hanggang bukas pumuli. Brother Elias Icho, shout out. Ay nako. Buhay. Baste! Tanga-tanga mo talaga. Matapang ka talaga. Pabuksan mo yung landfill. Pinakita nito si Baste, kabubuhan. Hindi katapangan, katangahan. Good night, mga friend. God bless.